Good day, ma'am. I'm Gerald Cunanan, together with my group mates Jericho Silvestre, John Leonard Calunsag, presenting video entitled Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Why was Article 9147 created? Ang Article 9147 ay nagawang batas upang layunin nito ay proteksyonan ang natural resources ng Pilipinas. Why was Article 9147 is created? Ang Article 9147 ay isinutupad bilang batas upang ang layunin nito ay proteksyonan at pantayan ang natural resources at ang Philippine wildlife. Ang batas na ito ay binabantayan ang anumang illegal destruction sa natural habitat ng mga endangered species or ng Philippine wildlife. Binabantayan rin nito ang illegal hunting, illegal trading, at environmental degradation. Who implements the Republic Act 9147, or also known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act? Sino-sino nga ba o ano-ano nga bang mga ahensya ang nagpapatupad ng batas na to? Unahin na natin dyan ay ang DNR, or Department of Environmental and Natural Resources. This agency oversees the terrestrial plants and animals. Sunod na riyan ay ang DA o ang Department of Agriculture. Ang trabaho naman nito ay it oversees the aquatic resources such as fisheries and marine life. Maging ang BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na binabantayan naman ay ang marine life at ang freshwater species. Maging ang LGU or ang local government unit na ini-enforce naman ang wildlife laws at community levels. And last but not the least ay ang Biodiversity and Management Bureau na siya namang pinafocus ay ang wildlife and ang biodiversity. Magandang araw po sa ating lahat at ako nga po pala si John Leonard Calunsag at ako nga po yung mag-i-explain dito po sa napili po naming topic na Republic Act 9147 at ibabahagi ko po sa inyo yung aking natutunan dito po sa Republic Act 9147 sa kanyang purpose po. So sa conservation po, dito po yung nag-preserve po sila ng species, especially endangered and critical ones. So yung protection po dito sa batas na to is to safeguard habitats from exploitation and destructions. So regulation po dito po yung nagpo-control and monitor the trade, collection, and possession of wildlife. And the purpose of this batas, pinag-aralan po dito yung sa research and education para ma-promote po dito yung scientific studies and raise po sa mga public awareness. So, yung sustainable use po dito is to allow the responsibility use of wildlife resources without harming the biodiversity. So, yung scope po sa batas na to, yung mga wildlife species po under habitats and critical habitats, protected areas and wetlands. Nagbibigay din po sila dito ng permit and license for wildlife collection, research trades, and breeding programs and wildlife rescue centers. So, yung batas na to, apply po siya sa mga Filipino citizens and also yung mga foreign na nakatira po dito sa Pilipinas po. So, kapag nabayulit po natin yung batas na to, maaari po tayong makulong sa loob ng 6 na buwan at 20 taon na pagkakakulong po at magmumulta po tayo ng hindi tataas ng o hihigit, di ba? O, hindi, ganito na lang. 10,000 at hanggang 1,000,000 po yung magiging multa po natin at nagdidepende po ito sa gravity ng kung paano po tayo nagbayulit sa batas na to. At yun lamang po at naway naiintindihan niyo po yung mga pinagsasabi ko po at ako man lang ay hindi eksperto at pinag-aralan ko lang din po ito ngayong araw po. So yun lang po, daghang salamat. Example of protected species. First is Philippine eagle, second tamaraw, and the third Philippine tarsier, fourth is Waling
sinungaling, and the last is dugong. Success stories. First, increased population certainly, especially through conversation effort. Sa isang sinigawang batas ng RA 9147, tumaas ang bilang ng mga certain species sa kadahilanan ito ay nabigyan ng pagpapahalaga para sa pagprotekta nito. And the second, community-based conservation project like the Philippine Eagle Foundation. Dito, nagkaroon ng proyektong Philippine Eagle Foundation which focuses on the protection of the critically endangered Philippine eagle. Challenges in implementation. First, illegal wild trade remain a problem. Hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ng illegal na palitan sa ating protected species. And the second, lack of resources and trained personnel for monitoring. Kakulangan sa pagkakaroon ng trained ng ating protected species and resources dito. Third, need for stronger community participation and education. Marami at may kakulangan pa sa pagprotekta sa ating species. Sapat na edukasyon at participation. And fourth is climate change. Affecting habitats sa pagbabago ng panahon can cause destroying and causing significant shift in biodiversity and the survival of many species. Conclusion. Last, RA 9147 is crucial for saving Philippine diversity. Every Filipino people is encouraged to participate in wildlife conservation. Protecting future, it means protecting our future generation.